Once again, good morning to all of you. Nagpadayon ta sa atong success nga series, and this is already number 70. Number 70 sa ato ang series sa success. So number 70, and the title of our message this morning is Success Begins When You Believe in God. Amen. Success begins when you believe in God. So kung di ka motuo sa Ginoo, nagtuo ka, successful ka. Kay ang kalibutan, doon na siya iya kaugalingon nga success, nga gidalit or gi-offer sa mga anak sa Ginoo, which is diverting people to the will of God. Sometimes Christians are claiming and shouting to God, praise the Lord, nindot akong kinabuhi karon, na ako'y na-achieve sa akong kinabuhi. But, mga kaigsunan, that is worldly success. Kung sa may pasabot sa worldly success, it doesn't give you an opportunity to serve the Lord. Amen. Amen. Ang imo ra naangkon is the treasures on earth. Amen? Diversion, ang tawagan na. You are being diverted to the riches of this world, and you are being avoided to accept or to receive the blessing that God promised to you. Unsa man na siya? Kanang gitawag og durable riches. Gitawag sa Ginoo og durable riches na miss nimo. Amen? Kanang riches nga naa nimo karon, pwede na siya malangkat, pwede na siya kuhaon, nga igabot sa imong kalisod, magpangawd jud ka sa imong But the durable riches of God, bisan sa evil days, ingon ang Bible, nagpabilin mga kaigsuonan. Please open your Bible to the book of Matthew, chapter 9. Kung naayjo mong sugot mga kaigsunan nga ang naa nimo karon is just earthly treasure. Atong yung i-aim nga ang atong makuha ning kalibutan na is the blessing of the Lord. The blessing of the Lord make it rich. And He added no sorrow with it. Durable riches. What riches do you have? What riches do you have this morning? So atong basahon mga kaigsunan, Matthew chapter 9, 27 to 29. Go. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou Son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. Mga kaigsuonan, diri atong ituyok-tuyok ang ato ang paghuna-huna, mga kaigsuonan, ani nga question. Nangutana si Kristo nato, nituo ba mo nga kaya niya? Nituo ba mo nga kaya niya? Kay ang Ginoo nag-agad sa atong pagtuo mga kaigsunan. And there are so many things that we need to ask ourselves, do we believe that God can do it? And since this is part 1 mga igsoon, this is part 1 sa ato ang success, ato ning i-learn, daghan pa kayo nga mga question. Do you believe that God can do it? Amen? Do you believe? Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn your words, O God, about success. And that is true success. Good success, as what the Bible says. And we pray, dear God, that you prepare the heart of each and every one this morning nga maka-learn, good Lord, sa pamaagi nga katunan gyud namo, Lord, nga among ma-apply sa among kinabuhi, that we could find success in this world nga imong gi-prepare para namo, Lord. And I pray that you use me once again, empower me to preach your word, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Mga kaigsunan, ang success nato diri sa kalibutan, doon na gyud sinugdanan. Unya, ang imong buhaton karon, you need to count how many years pass by
after nga nadawat na nimo ang beginning of your success. And then try to evaluate your life kung naa na bagud kay nakita nga success nga gi-prepare sa Ginoo according to what the Bible says. Durable riches. Amen. Kana bang bisag ni mahal ang gasolina mo, mahal na sad next week o 4 pesos or 6 pesos ang diesel. Di ka mapiktuhan. Amen. Kung full tank ka last week, dapat full tank sad ka this week. Nga naman, because you have the blessing of the Lord. But if you have the treasures on earth, mga igsoon, affected ka. Affected ka, mga kaigsunan. So, there were 2 blind men. Atong gibasa ha. They wanted to be saved in their situation. Gusto sila maluwas sa ilang pagkabuta. Then they heard that Jesus can heal their blindness. So ilang yung gituyo, mga kaigsunan, og adto si Christ with their faith nga maayo sila. So, only one question nga gipangutana sa Ginoo nila. Do you believe? Na, believe ye that I am able to do this? Pag ingon nila mga igsoon, they said unto him, "Yeah, Lord." Nakita sa Ginoo tinuod ang ilang gitubag. Ang gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, giayo sila. Unsay gibasihan sa Ginoo? Faith. Wala ninyo na Ginoo, "I can heal you." Which is absolutely yes, God can heal any problem that we have. But God is basing on your faith. Ona niyon siya, according to your faith, be it done unto thee or unto you. Pero mga kaigsunan, doon na po tayo gitawag nga spiritual blindness. Nga mo na dako kayong problema sa katilingban karon, spiritual blindness. Pasabot ana, kung nagpabilin ka sa pagkabuta spiritually, ang pasabot ana, when you die, you will go to hell. You will never see the blessing of God in the Bible. You will never see that the Bible is very important for you in this world. This is our guide, manual sa atong kinabuhi. God created us, He made us to honor Him, to glorify Him sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. But if we do not understand the manual, if we do not understand that the Bible is our guide to honor God in our life, we are going to displease Him. Mga kaigsunan, even you are already a Christian, much more. Nga maka-displease ta sa Ginoo, makapasubo tas kasing-kasing sa Ginoo because gipalit na ta sa bili, and our responsibility is to honor God with our body and our spirit. Unya pagkahuman wa gihapon nato gi-follow ang guidelines nga gihatag sa Ginoo sa Bible. Now ato isgutan mga kaigsunan kanang spiritual blindness, mao sinugdanan nato karon. Number 1, God can heal the blinded mind. God can heal the blinded mind. So, do you believe that God can heal the blinded mind? Naayo to niya ang mga literal blind people. But according to what the Bible says, naa say problema ang spiritual blindness. Nga ang gibutaan, ang utok, mga kaigsunan, nga dili makasabot ang tao sa pulong sa Ginoo, nga dili nila makita unsa ka importante ang Bible sa kinabuhi sa tao. Nga bisan sa mga Christians, nagtuta nga ang Bible, gamiton na siya sa panahon sa Domingo. Ang Bible gamiton na sa panahon sa panibahon. Mga kaigsunan, ang Bible gigamit ni everyday. This is our life. Gitawag ni sa Bible, the word of life. Mga kaigsunan, is this your life this morning? This morning. What about tomorrow? What about Tuesday? Wednesday? Mga kaigsunan, mo na ningon ang kanang pangutana mga kaigsunan sa mga katawan sa Ginoo. Are you reading the Bible? Yes, I'm going to do that someday. When is that someday? It is not even in the calendar. Ang kalendaryo nagsugod Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Where is someday? Tayo pa, naminaw mo? Ayaw na someday, it should be mga kaigsunan, today. Unsa man na adlaw karon, basaha ang Bible.
Karon, basaha ang Bible. Ugma, basaha ang Bible. Pero importante mabasahon ang Bible. Tungod kay di ka na buta. Usa ka adlaw, buta ka, mga kaigsunan. Karon nga di nakabuta, di na nimo gamiton imong mata. Nako, katong duha ka blind men, mga igsoon, sa diyang naayo sila, nagpiyong-piyong gyapon sila. Ay, magpiyong tayo, wata na anad, ani makakita ta sa taagi. Mo ba ilang gibuhat? Naghimo sila og kanang sapong sa ilang mata kay kanang nakakita na ta, wata na anad. Mo ba ilang gibuhat sa inyong unahuna? Obviously, no. Nag-enjoy sila. Wow, kalindot ba na aning bukid? Kalindot ba na aning dagat? Kalindot ba na aning palibot? Kalindot ba na sa creations? Wow, ang panganod, the first time, nakakita sila panganod, mga kaigsunan. May ba sila manapong ta, kanay panganod. O, din panganod, ay. Nag-enjoy sila nakita. Nung kita sa usa ka adlaw sa itong kinabuhi, blinded ta sa pulong sa Ginoo, ug unsa kanindot ug katamis ang pulong sa Ginoo. But now we can see. Now, will you cover your eyes that you will not read the Bible? Questionably, imo kaluwasan, kumaw na. Do not cover your eyes. Read the Bible. Read the instructions of God. Kaya usa ka adlaw buta-punta mga kaigsunan. Unsa man na? Nga, ang kanang gubat sa pagkabuta ngadto sa pagkadili buta. 2 Corinthians chapter 4. In 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, mga kaigsunan, the Bible says, in whom the God of this world, this is not the God who created the world. The God of this world, ang nagpakaginoan ng kalibutana, which is the devil, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Naningkamot ang yawa nga magpabilin nga buta ang mga tao. Muna pag makita ang tawag Bible, mura sila og kanang ginasan mga kaigsunan. Makita sila, tao nga nagdaog Bible, mulikay ang mga tao nga blinded. Nga naman, ang gubat ani mga kaigsunan, ang yawa, maningkamot po na siya, lest the glorious gospel should shine unto them. Nakita mga Kristohanon, mura po tagbuta. Di tagkitaan ang mga buta. Muna ang nahitabo, magsigtag kabangga aning mga buta. Di ta kasabot, nga buta na sila. Kita nakakita man tatas kamatuuran, kita tatoy mo pasensya, nga gidasmagan, tagbuta. Uwayo na nimong buta, hinoon. Muna mga Kristohano, dapat kita, di ta mangaway og buta. Giaway ka, kaya di sila kita sa kamatuuran. Dapat kita mo pasensya. Naminaw mo? Yung kita naman inoy, mangaway ana mga buta, mga kaigsunan, ato pabarangay na mga silingan ato mga buta na, di na kamaos kamatuuran. Kita dapat may mapakita nila, mauni ang kamatuuran, mo na pasensya ta. Yes, we are still growing, mga kaigsunan. But as you grow in your Christian life, you will understand. Ingon pa sa Bible, ang deepness, ang iyang gilapdon, ang gitason, you can understand. But, kung dili ka nagtubo, mga igsoon sa Kristohanong kinabuhi, ay makikamatay ka sa mga buta. Ano ni, makikibangga makanako. Dapat dili, mga kaigsunan. Amen? Kay ang kalihukan sa yawa, nanikamot siya, that the blind people, spiritual blind, or kanang mga buta sa espirituhanon, dili makadungog sa Ebanghelyo. Muna na ang paningkamot sa yawa pod, nga mga Kristohanon, murag buta. Naa naman ta kay mata nga makasabot ka sa pulong sa Ginoo, pero nang inabuhi gyapon kag kalibutanon, mura kag buta. Wa ka kasabot sa kabubuton sa Ginoo. That you need to go and preach the gospel to every creature. Usa gibuhat nimo nga Kristohanon ka, nagpapriso ka mga kaigsunan sa lugar nga dili ka makasangyaw sa Ebanghelyo. Nagpabuta-buta. Muna ang Ginoo guol kayo sa mga Kristohanon. You are the Christian who do not believe that God can heal the blinded mind. Amen? Now remember, ang nagbuta si Satanas. O karon kay ikaw luwas naman ka, meaning nakakita na kas kamatuuran, nganong di magkamusulti atong uban nga buta gihapon.
Ngano di man? Let's go to 2 Corinthians chapter 3, atras gamay. Verse 14 to 17. The Bible says, "But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ." Nawagtang naman unta ni. Pero ang mga tao nga nagpabilin sa pagkabuta, kabantay mo na ang mga churches nga ang ilang mas gituhuan ang Old Testament. They do not believe in Christ. Nagtuo sila gihapon sa Old Testament, still blinded, mga kaigsunan. Any person who do not believe that it is Christ, the Messiah, the Savior, the one who gave up His life, the one who died for you and me this morning, mga kaigsunan, usa ka tao nga di mo tuo ana nga kaluwasan si Kristo lang. Ang ato mo tuo rata, blinded. Amen. It is done away with Christ. Pero until now, naagya po yung mga tao nga nituo ana, mga igsuon. Verse number 15. "But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart." Kung saan mo tudlo, saan tudlo, nagyapon ang veil, nagpabilin mga kaigsuunan, gitangtang naman ang tana. "Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away." Now, Christians, listen. Dili pasabot nga naapay veil ang ilang kasing-kasing, di na to sila inglot. Kay kung ato silang mapaturn ngadto kang Christ, mga igsoon, matangtang na ang ilang blindness. Amen. Matangtang ang ilang blindness. So kung maghinay-hinay ta, daghanag buta, mga igsoon, impierno inig kamatay. Impierno inig kamatay. Now, the Lord is that Spirit. When where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Paminawan niyo, mga igsoon. Buta pa ba ka karon o dili na? Ikaw may makadeklara na. When you read the Bible, can you understand it? When you read the Bible, do you have the power to obey it? Amen. When you have the Bible, is there any urgency in your heart to do it? Makonsensya ba kag di ka katuman? Kay kung di ka makonsensya, wa pay balang espiritu diha sa imong kasing-kasing. Kung gihimo ra nimo ang Bible, mga kaigsunan, nga pang pastime, nagdaka sa Bible kaya nagda sila. Nibasa ka kay giingnan ka. Mga igsoon, ang tinuod nga luwas, mubasa ka kay gikinahanglan nimo. Mubasa ka kay hawang ang imong kinabuhi kung way Bible. So siya ang imong kaluwasan igsoon kung tinuod ba na. Kay kung di na tinuod, wa jud kay pakialam kung wa kay basa-basag Bible. Pero kung luwas ka, kung tinuod kang luwas, kalisod ana nga di nakabuta nya magpiyong-piyong ka. Amen? Magtanaw ka sa Bible, mura ka ka na bang kinahanglan jud na nako. Kung luwas ka. Pero kung di ka luwas, bisan pag usaw tudlo, napay veil. Bisan pa naminaw ka di karon sa mensahe, mga kaigsunan, naay protection ang imong heart nga dili makasud ang pulong sa Ginoo. Muna ikaw man sa simba, wa na ka. Nakalimot na ka nga kinsa ka. Ano man, wa mo jud ka kinbaw kinsa ka. Luwas ba ka o di? Now, are you sure of your salvation this morning? Then read the Bible. It is your instruction. Ingon na Ginoo, mga kaigsunan, sa dihang ang tao na paatubang na nato ang Kristo. Ingon ang Bible, igsoon, ang balag espiritu, ihatag niya sa imong kinabuhi. And where the Spirit of the Lord is, the Bible says, there is liberty. There is liberty. In other words, mga kaigsunan, ang kalibutan, buot mo, musikop ni mo og balik, buot mo pugong ni mo og balik, nga di ka kapangalagan sa Ginoo. You can shout to them, "No! I have liberty. I can serve God whenever I want. I will serve the Lord whenever He wanted me to serve Him." Na kay liberty. Pero siya nitabo sa mga Kristohanon, mapugan magtao. What happened to your liberty? Gihimo man imong gatas, gikutaw nimong kape. Ayaw gihimo imong kagawasan nga problema. Mga kaigsunan ka ng liberty nga gipasabot sa Ginoo diha. You have na kay kagawasan nga mahawa sa kalisod, na kay kagawasan nga makalakaw o makawali sa ebanghelyo, na kay kagawasan mga igsoon nga mangayo sa Ginoo og tabang sa panahon nga ikaw nanginahanglan. You are free to talk to the Lord.
Grabe na nga liberty, mga kaigsunan. Pero doon ay rule ang liberty. So from a blind person to someone that has liberty. Ang buta, nabay liberty? Wala. Itom. Di ba? Kapira, way gatas. Pero sa dihang nana kay kagawasan, mga igsoon, mo danag ang imuhang kinabuhi, mo tinaw ang imong pananaw. O karon tinaw na imong pananaw, mo adto gyapon ka limaw, mo adto gyapon ka mga kaigsuonas bungaw. Ingna ko. Di ba dili na? Sa unang siya ka kabulasot, kaya di makakita. Pero karon nga kita na ka, mabulasot gyapon ka. Wa ka gatanaw. Amen? Wa ka gatanaw. Lain ang imong gitanaw, nalingaw ka sa kalibutan. Nagbangga mo sa buta. Oh, God can give liberty to the blinded minds. Do you believe? Do you believe? Okay, now let's talk about liberty. Number 2. God can guide you in your liberty. Na kay kagawasan, pero pag dili ka kay bawo, mga kaigsunan mo dala sa imong kagawasan, pwede nga ang mga dili luwas, mapandol nimo. Mao na ang mga dili luwas, ikabangga nimo permi. Kay buta pa man na sila, nya ikaw na kay kagawasan, mga igsoon, mura man ninuong ka, mo garbuso hinoon. Now in 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians chapter 8, and in verse number 9, the Bible says, "But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak." Amen. Mo? Na mga Kristohanon nga bag-o pa sa pagtuo. Basig mapandol sa imong liberty. Basig mapandol sa imong pagka magawas no. Mayon ay ka, "Waybot anay, natay liberty." Mga kaigsunan, what tay but anay, but are you guided by the instructional book of God for us, which is the Bible? Nagiyahan ba ka sa pulong sa Ginoo? Kay kung wa ka nagiyahan sa pulong sa Ginoo, magdanghag lang ka sa imong liberty, mga kaigsunan, daghan mapandol nimo. Daghan mapandol nimo gyud. Wala di ka pwede mo ingon nga way but anay. Let God lead you in your liberty. Kay makalid yun na siya nimo, makaguide na siya nimo, mga kaigsunan. Kay naay instruction sa Ginoo diri nga pwede ka kapandulan, pero kundi ka magbantay, kundi ka maminaw sa guide sa Ginoo, di mapandulan ka. Nagsulti naman siya nga pwede ka mapandulan. Amen? Pwede ka mapandulan. So bantayi ang imong kaugalingon, lest, ingon sa Bible, your liberty become a stumbling block to them that are weak. Amen? In Galatians chapter 5, verse 1 and 13, the Bible says, "Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." You are free to serve the Lord. But why can't you? Diba, Kristohano, naminaw mo? Ni angkon mo luwas. How is your liberty? Free na ba mo mga lagad sa Ginoo? O nahigot mo balik sa bandage? Nganong imo naman sa gipabutangag yogo ang imong kinabuhi? Now, there's a lot of kinds of yogo in the world, mga igsoon. But all of them stops you from serving God. Now, unsa may nagpugong nimo karon nga di ka kapagalagad sa Ginoo? That is the yoke of bondage. Amen. If you have a lot of reasons why you cannot serve God, all of those reasons of yours are the yoke of bondage. Kay wa gyud enough reason, mga kaigsunan, nga maingong ka, "I cannot serve you, Lord. I'm sorry." Na ba enough reason? "Lord, I cannot go to church today. I'm sorry." Is there enough reason? No. Ato gyud ang will. That is our choice. Now, every choices we made, na gyud ay bugti ang Ginoo gyud. And you must be ready. Na, kung unsa man na ang imong gibuhat para sa Ginoo, you must be ready to face it.
Kaya ato na tinuyuan. Pero sa anak ba? Tagani mo rules. Nya di mo tuman. Di ba naada yun? Balaod, naada yun kay silot. Ihatag niya. Nya, malipay ba na inyong mga anak silutan? O dapat kamo mga anak, magunahuna mo, nakay gibuhat. Amen. Amen? Kaya mga tao nga napriso, mga igsoon, nga tinuod nga nakasa. Magbagot-but man na sila sa balaod, nga no, gipriso sila, kay bawa man sila sadaan sila. Right? Labi na caught in the act, mga igsoon nga nakapatay ka, nakadunggab ka, niyang kuman, gidakop ka, may magkangon, dokpan ko ninyo. Yung klaro na. Mga igsoon. Unya kita, kaklaro ang didesider ta, nga wa kita nibuhat sa gusto sa Ginoo. Kaklaro na mga kaigsunan, nga wa na to gituman ang iyang sugo. Unya magkalisod atong kinabuhi, questionon natong Ginoo. Ayaw question na dawata. Kaya mo man na imuhang gusto. Kaya pa, nakasabot ani? Ayaw abusari ang imong liberty. Dili pa sabot giluwas ka, pinangga ka, di ka bunalan. Kaya nakasabot ta. Pero hinaot pa mga kaigsunan nga makakaton ta. Na ang Ginoo nag-instruct nato mga kaigsunan nga magbantay ta, stand fast therefore in the liberty therewith Christ hath made us free. Stand fast, pagbantay, paglig-on mga kaigsunan. Sa imong kagawasan, ayaw ibalik dito sa pagkapriso na sad. Now you should be free to serve the Lord. So siya na, verse 13. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Amen. Naagyan ang pagpangalaga. Now, are you serving? Amen. Hello? Are you serving? Or you are heavy-hearted? Bugat kaya akong dughan pas doon, di ko kapangalaga doon. Ano na bugat na, Brad? Usa naman kabutang makapabugat sa atong kasing-kasing? Sala. Sa in English pa, sin. Unya magkadagan ng sin. As nata ko na piti bugatan na. Nagpasaan kag sin sa imong kinabuhi. Kung literal na nga sin, igsoon, piti bugatan na. Makasamad pa na sa uban nakatapad nimo. No, it is harmful. Not only to you, but also to people around you. Amen. Kanang sala. Grabe na. Muna niyo ng Ginoo mga kaigsunan, pagbantay. Gitawag ka diha sa kagawasan. Ayaw gamita imong kagawasan nga may imong okasyon sa imong unodnon nga mga tinguha. Muna ikaw, you are already for the Lord, not for the world, mga kaigsunan. Let's go to Psalms 119. Instruction igsoon unsaon man nato nga makakwanta stand fast ta sa Psalms mga igsoon 119. Na dire instruction. Do you want to stand fast in your liberty? Now, underline ni, kolorin ni mga kaigsunan. Na, chiki, encircling. Na, verse number 45. Sa King's Bible. And I will walk at liberty, for I seek thy presence. Ingon si David, the reason nga makalakaw ko sa akong kagawasan, sumala sa imong kabubuton, kay ako nagpangita sa imuhang pulong. Now, if a Christian is not a Bible reader and not a doer, so may do kung what nag-read, pero reader ka, di ka doer, the same thing. You are not a seeker. Kay kanina nagpangita, nanginanglan. Kanina nakabasa lang, mura na ka naglakaw-lakaw ba, nakabasa ra ka, nakabasa ra ka, diha, diha. Okay na. But if you are a seeker, uy, tuara, imo na yung duulon. Mura pagkakita ni mo sa Bible, mga kaigsunan, nagbasa ka, you are a seeker, Lord, unsa may angay akong buhaton, mao ni akong kinabuhi karon, mao ni sitwasyon sa akong kinabuhi, pagbasa ni mo sa Bible, gi-instructionan ka sa Ginoo, mao din ni, yes, Lord.
Daghang kitang mga pangutanas kinabuhi, Lord, ngano nagkalisod ko? Is that a question to ask? Lord, nganong uga ang akong kinabuhi? Wa man ko'y kalipay. Is that a question to ask? Then the Bible has the answer. Sa dihang ikaw nagbasa sa Bible, gitubag ka sa Ginoo mga kaigsunan because you are a seeker. Nakakita ka, Lord, sayo pa di ay sa akong gibuhat, mao di ay ni. Lord, sa may buhaton nimo nakakita man ka, piyong ka. O imong tumanon. Then your success begin. Because you believe. Remember, according to your faith, it will be done unto you. Mawagtang na imong kalisod. Mawagtang na kay mga higot man na mga kaigsunan. Poverty is a bind that Christians cannot serve the Lord. Yan naman, ang ilang utok na silang poverty. So, saan pa nimo pag-go and preach the gospel nga, wa makagikaon. Ang imong anak naghilak kay way gatas. So, saan pa nimo pag-unahuna ng discipleship? So, maglain na imong utok sa imong pastor nga gisigihan kag push to make a disciple. Si pastor, murag manghatag og gatas ni siya. Sige lang panugo. Pasalamat mo nga, di ko moingon ninyo, ato nyo mas balay ha, kay daghan kong plansyahon, no, na plansyaha to dito. Daghan mga pastor, ingon na. Ato nyo mas balay kay paglampaso mo, kay hugaw akong saog. Daghan mga pastor, ingon na, mga kaigsunan. Which I did not see in the Bible, so I did not do it. Ang sugo sa pastor, nga ikaw mula ka, dapat mag-disciple ka, dapat magtuon ka sa pulong sa Ginoo, dapat mahimo kang servant sa Ginoo. Ano tutok mo, mga kaigsunan sa buluhaton? Seek the Word of God. Be a seeker so that your liberty dili maabusuhan. Okay, imong liberty, dili mahimong stumbling block. Amen? Number 3 and last for this morning. God can help you learn His way. Kay kinahanglan na day ka musik sa iyang kamatuonan. Now, do you believe that God can help you learn? Then read. Yun ka nga, di ko ka balo, kinahanglan kong kuan, kanang napagimutudlo na ko. Anak na magkakas Ginoo. Believe that the Holy Spirit can help you learn. Di kay mo basa ta kog Bible, pero maghuwat na lang ko karong Domingo kay simba. Basa, oy! Matingala ka na lang, makakita na ka. Matingala ka na lang, makasabot ka. Because the greatest teacher we have is the Holy Spirit. And God gave it to us already. Mo na'y gahatag na itong kagawasan, mga igsoon, nga masabta na ito ang pulong sa Ginoo. Let's go to Proverbs 16. Proverbs 16. Are you enjoying? Enduring? Di yun malipat na. Remember this, mga kaigsunan, all the time. Verse number 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Always remember this. Nana kay kagawasan, pasabot, nana kay liberty to choose kung unsay mo gusto. Ang Ginoo di kanya pugson, kay ang atong Ginoo dili terorista, mga kaigsunan. But God gave you the Bible to guide you. Now it's all up to you if you're going to accept His way or not. Or magpabilin ka anang seemeth right unto you. Mo na nga matingala na lang ka, uy, sayop manday ni, unya ka na nga way, gibugno nimo for 2 years, gibugno nimo for 5 years, gibugno nimo for 10 years. No, tanawag, unsa may na wasted? Ang imong kinabuhi na wasted? Imagine na nimo for 10 years, gisunod nimo, uy, waste of man manday ni. What a waste. 10 years. Yung man nyo, makuha pa ba ito nimong 10 years? Wa na. O inako, nakailan na mong Kristohano nga nag-usik-usik siyang edad? Ngawa pag yung bunga, hantod karon? Nakaila mo? Nagkita na mo? Kapila mo magkita sa usa ka adlaw?
Pagmata na, ay pagpabuta-buta, mga igsoon. You are still in the way that seemeth right. But there is a way that is always right. Jeremiah chapter 10. Gibadlong ta sa Ginoo mga kaigsunan nga dili nato ni katunon kay ngano man dili lagi ni mao. Tanawa si Jeremiah chapter 10. Kaning seemeth right di ni mao. Jeremiah chapter 10 mga igsoon. Verse number 1 and 2. Ingon sa Bible, hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Paminawa, o sige, thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Masuko ang kanang dili luwas sa kabubuton sa Ginoo. Mura niyo ang Ginoo, ayaw i-learn ilang way kay masuko po ka, makadungog ka sa akong gusto. Tanawa, pila ka buk Kristohanon, masuko sa tithes. Kinsa man ang kabubuton? Kinsa may malipay ana kung mubuhat ka? Ha? Kinsa malipay? Ang yawa o ang Ginoo? Ang Ginoo, pero nga di makaganahan. You are dismayed. Ang hidden may angay madismayed ana. Gisuwayan bitaw na nila. Pero tireklamo sa mga tao, ang grabe, bunyag bayad, CR bayad, kumpirma bayad, kasal bayad. Unya, napay tithes? Lubong bayad. Tanan bayad. Yun napay tithes. Reklamo sila, oy. Muna, wala na dayon. Pero diri, mga kaigsunan sa Baptist, kasal, libre. Patay, lubong, libre. Bunyag, libre. Baptismal certificate, libre. Tubig, libre. CR, libre. Aircon, libre. Kape, libre. Unya di ka mo tithes? Snacks, libre. Tempaasa naman ang iyong utok. Fiesta, wa na. Christmas, wa na. Kalag-kalag, wa na. Kada kong savings nimo. Di pagod ka mo tithes, di pagod ka mo first fruit. Kabusado nimo sa imong liberty. Imo ka na kay liberty, mga kaigsunan, di na ka nahigot sa tradisyon. Nga kada ko gastuan ng tradisyon. Nga baliwa, tunay mo sa una, pero nganong karon issue na magkaini mo ng buhatag ka sa buluhaton sa Ginoo. Noon sa na imong liberty, imo na maghihapak na sa imuhang tawhanon nga gusto. Learn His way. Stop learning the ways of the heathen. Tepa, naminaw mo mga luwas. May mutapad, pangutan, nagluwas ka, Brad? Pangutan na yung tapad. Luwas na ka, sister. Pangutan na. Oh, unsay tubag? Unsay tubag? Nya, sunod pangutan na. Ngano wa man kanituman? Ing na. Ayaw na lang na imong tapad. Ing na imong kaugalingon. Mag-away niya mo. Klarong gingon si Jeremiah. Na unsa man day nga way ato ang atong sundon mga kaigsunan. Psalms 18. Psalms 18. Morning away, wag isipiat ni. Psalms 18, 30 to 36. The Bible says, as for God, ang Ginoo na nag-ingon, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Do you believe in His word? Do you believe? Now the Bible says His way is perfect. Ngano mga Kristohano, di mo mubasa sa Bible. Muna kinabuhi nato, we can never make it perfect. Kaya nagtuta mga kaisunan, walay perpekto sa kalibutan. Ato kay mo City Health, makakita mo dito na yung mga perpekto. Mga apelido ba, perpekto?
perfecto sa kalibutan, mga igsoon. It is the Word of God that can make you perfect. Kaya mo mga igsoon, when you become perfect in the sight of God, you will become wrong in the sight of the world. But as long as your life is right in the sight of the world, you are wrong in the sight of God. Amen. Sultian ta mo. Kung abibahan kas kalibutan tungod sa imuhang kinabuhi, you are not in the right kind of life. But if your life will become perfect according to God's way, the world will never clap their hands on you. They will avoid you. They will hate you. Not because of you, because of the one that you are following with. That is the reason why the world hates you. Sige, it hated me first before it hated you. And they will hate you without a cause. Kalimat ka, ana? Ang reason na yun, kaya nagkuyog mo ni Kristo. Imagine na nimo mga igsoon. Pero kung amigo kay mos kalibutan, agoy, delikado. Dili, perfect imong life. God said, His way is perfect. Yan, nagdudahi because it is tried according to what the Bible says. And it is our buckler. So ay kuno sundalo at akas panggubatan, wala kay kahimanan. Tan expect kag daog ka? Nya labi na uso ang gubat karon mga igsoon, di naman dinunggabay. Pinusilay naman. Oh, nya mo adto ka wa kay imong pusil, kalayo sa kontra. So na imo na ng barangon. Layo kay kontra, di kay kahapit ka kita. Nya imong kontra, sniper. Patay ka. Are you following? Mo na Ginoo, He knows how to defeat our enemies. Amen? And He make it even simple. He will be the one to defeat our enemy. All we need to do is to learn His way. Pasabot na, to learn how to trust Him along the way. To learn and to trust Him that He will be the one to take care of us and to provide our needs. Mao na, gusto rin si Ginoo, focus ta, how to honor Him. How to serve Him. Mao rin gusto si Ginoo yun. Amen? 31. Tanawag unsay mga resulta ni kung nagsalig ta sa Ginoo. For who is God? Save the Lord. Or who is a rock? Save our God. 32. Is it God that girded me with strength and make it my way perfect? Not you! Muna murag kinsa ni Usaya mga Kristohanon nga di mo sugot, di mo tuman, dili maminaw sa Ginoo. It is God that can make you perfect. Amen. Now, verse 33, He maketh my feet like hinds feet, and sitteth me upon my high places. Dalawa. Ang imong lugar, dili sa ubos. Ang imong lugar, tuwa sa taas. Tanawag, asa ka karon. Tanawa, asa ka karon. Now, can you locate your location? Are you being placed in the high places? Ang trabaho na gid ako, pastor. Ikaw, manager? Huh? Or feeling manager ka kung wa diha ang uban? Remember, if it is God that will guide you, He will never put you down. He will put you on top. But the question is, do you believe that He can do it? Do you believe that He can do it? Mo na mga Kristohanon karon tudluan nimo mga kaigsunan how to prosper for God. Wa na imong tiumpot na mga dagway. Kay pastor, murag di mo tuo nga kayas Ginoo.
Pero ang kalibutan na kayo mo tudlo, mga kaigsunan, agoy, hawas tanan. Go! Tanang oras ihatag nimo, tanan nimong resources ihatag nimo. Kay ningon ang kalibutan. Oh, artista pa na nag-ingon. Mas mutuo kag artista kaysa Bible. Di ba? Mga igsoon, ang way sa Ginoo perfect. Maunay mo hatag nimo og giya para ka mahimong perfect. 34. He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms. Hallelujah. Napabay mo pildi nimo? Tudluan kas Ginoo sa panginabuhi. Kinsay kontra? Poverty! Pero naunsa naman ang kalisod mo na magputhaw, mga igsoon, di naman mabungkad. Pero niyo na Ginoo, kung siya mo'y mo guide nimo, bisa ka na mga puthaw diha, mga kaigsunan, mga bungkad na! Kanang pinakagrabe nga kontra na to, kalisod yun. Kalisod. Yan hindi man na mapildi. Kay kalisod yun, pastor. Kalisod yun, pildihon yun. Una na naungot ka diha, kay lisod, yan na, gipasayon sa Ginoo, mga kaigsunan. Learn His ways. He will be the one to break that iron bars and bows in your life. Di na makapildi nimo. Amen? Nalimad ka na, mga igsoon. 35. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Ang kalibutan, cruel. Pero ang Ginoo, gentle. Unya sa iyang gentleness, nahimot ang great. Okay, tanawan na ito itong kugalingon, be. Great ka? Unsa nga klase nga great? Di ba? Klaruhan na unsa nga klase nga great. Kung ang Ginoo mo'y muhimo ni mga great, mga kaigsunan, imagine na, giunsa kaniya in His gentleness. Sa ito pa, nahimot ang great, pero dili ta mga salbahis nga mga great people. Di ka masayon-sayon, mga kaigsunan, asa kaadto, because people are looking at you as great. Pero makita nila, you are gentle. O nya, mao nang klaseng image nimo maglakaw-lakaw dito. Will they listen to you? Will they listen to the teaching that you will give them? Of course, yes. Pero salbahis kay ka, bisan paggadakag Bible, tunukon mo kay ka, brad. Hait mo kay ka manulti. Mo pag yung pagkita, gibirahan na nimong image. Nabay maluwas, ana? Pero pag namaliga ka kaldero, ngayon mo din yung mga kaldero, hugawa na yung mga kaldero, ilabay na ninyo, oy! Amo na mo ipalabay, kay papalitong ko ng imuha. Uy, mamalit, oy! Ayaw panaot kung unsay naan nila. Mao pag yung pagkita, imo nagidaot. Ipahibaw lang, nga ka na, delikado na. Ikaw na mag-ego, unsaon na nimo, basta delikado na. Are you listening? Mura ka gigingnan mo ang usa ka tao ba? Buwag gina kay makadaot na sa imong kinabuhi nya priting inlaba. Di ka palayan ana? Hello? Di ka palayan? Ay mo buhaton ay palayan tao. Makakita ra niya na siya. Makakita ra na siya nga delikado din na siyang kinabuhi. Pero ang anak kanindot, wala na palayo. Ang imong anak sa imuha, wala na palayo, pero nakaibaw siya, sakto day ka. Ay, panasabdan ninyo? Wala ka mong di maminaw? Sige lang, sige, padayon mo sa inyong gusto, basta ako padayon pagong tudlo ninyo. Kaya makaibaw raw niyo mo, nga sakto day ang Ginoo. Pero kung makaibaw mo, promisean mo. Ayaw sad mo ulaw-ulaw o angkon. Then go back to the Lord.
Kaysa mudagan kas kalibutan tungod kay sukwahi si pastor sa akong kinabuhi. Unya ini kay bawo nimo nga sakto ning Ginoo, mauwaw na kambalik. You know, steady. One day you will know that God's guidance is what you need. Gikinahanglan nimo igsoon. Verse 36. Thou hast enlarged my steps. Listen. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Hallelujah. Nindot na kayo ang imong kinabuhi. Dagko na kay kagtikang sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, ang imong linakangan, pilti na tag-asa. Pero di gyud ka maslide. Paspas na kayong progress imong kinabuhi, but none of those things will remove you from serving God. Nindot na kayo mong kinabuhi. Lagyo na kay kag maabot. Lalimang ka, ang imong biyahe, dili padong merkado. Ang imong biyahe, dili padong China. Dili padong Japan. Dagko na kay kag laktikang ba? Pero never gyud kang mumiss sa buluhaton sa Ginoo. Ang imong mga lakaw para sa kabubuton sa Dios, pagimaya siyang ngalan. Imagino na nimo sa imong kadato, mga kaigsunan, nag-disciple na ka silang nasod, pero muli gyud ka. Para himayaon ang Ginoo sa iyang simbahan, kung diin ka na himong bilong. Amen? Imong gi-consider gyud ang Ginoo pirmi. Hindi kay mag-meet pa man mo inig ka kuan, nag-meet pa pag Sabado niya, nagsabot mo mag-meet pa mo ika-Lunes. Oh, simba jud ka inig ka Domingo. You have it. Mo na gitawag liberty. Unya, liberty ka nga great. O, nadagkog tikang. Lupigon yun ang gagmag tikang, oy. Are you listening? Nya, di mo ganahan, ani? Kaning way sa Ginoo? Magpabilin mo sa symmetry? Ang Ginoo na nagingon, God's way is perfect and tried. And it is our buckler. Nya, so pa may atong gihuwat, ani? Ha? Sa petong gihuwat. Remember, mga igsoon, remember, success begins when you believe in God. Success begins when you believe in God. Oh, unsay atong unang gi-learn karon? Unsay atong unang gi-learn? God can heal a blinded mind. Mo na mga Kristohano naluwas naman unta, gibutaan gyapon sa yawa. Ang gibuta na sa yawa nato, fear. Fear. Di ba mo na sa inyong kasing-kasing? Kung musimba ta, sa mga ito iplete, kadlok na. Kung muyon ka mga kaigsunan nga, ikaw yawa ka, imong gihutdan akong bulsa, nagtuo ka, di gapong kung musimba sa guwa ko'y kwarta, ay, tanawa, ilista, baktas ta! So, mingon man naman, wa mong ko'y pamlite. Yung na yawa, yes, success. Kung na mo yung mga anak, kung minyo ka, yan na mo yung mga anak, ay yung mga anak, sabi mingon, wa di ay simba kung way plite. Pero kung gipakita ninyo sa iyong anak, kung unsa nga klase pagtuo na ka, nga bisag wala, Ginoo gyapon ang atong padulngan. You are teaching them faith, not fear. O nag-inang yawa, nagtuo na ika nga ma-discourage ko sa Ginoo, kay grabe ang imong kalisod gihatag nako, tanawa lang, I will stay serving God. Marang yawa, magpangaut na nimo. Kay ba mo, sa kadaghan pang Kristohanon, biyaan ka niya. Miyo ng demonyo nakasign sa mo ha. Pagkatig-aha, anitawhan na. Miyo na yawa, balin, pangitaglain, sayang imong oras. Nakaseminar sa gunan silang negosyo. Balin. Ayaw wala na kayo sayang kay panahon. Daghan pa kayong Kristohanon, biktima hunon.
Pero mga Kristohano, di ka mao ana nga prinsipyo. Sige nga po kagtudlo ana nga lalison makapirmi. Lalison ka pirmi, ngitag lain daghang pan angay maluwas. Unya lipay kay ka excited kayo nga maabot na ka, excited lipay kayo pero andam na excited kay lalison na sa kagbalik. Nahurot imong edad, wa jud kay bunga. Amen? Faith and not fear. Remember, according to your faith, not according to your fear. Ang yawa mga kaigsunan, kahadlok ihatag nimo, ug tungod sa imong kahadlok mo palayo ka sa Ginoo. Tungod sa imong kahadlok. According to your fear, you will stay away from the Lord. But according to your faith, the Lord can do a lot of things for you. So what do you want to own today? Fear or faith? Sa ikadua, God can guide you in your liberty. Nana kay kagawasan, you need guidance. You need guidance in your liberty. Do not let the world guide you. Kay ibalik kag balhog sa prisuhan. Pag ang kalibutan na mo na kita mga Kristohanon, paminaw gyud mo sa Ginoo, sa diha naluwas ka, dapat baguhon gyud nimo imong kinabuhi tanan. And all things become new. Tapa, naminaw ta? Ang di ra nimo pwede ilisan ang imong asawa, ang imong mga anak. Sa diha naluwas ka, minyo na ka, all things are become new. Ngita kong bagong asawa, mangita kong bagong anak. Dili na, kanera di mabago. Og mga estudyante, ang imong eskwelahan, dili magbago. Pero your system. Amen? Ang imong gi-worship, magbago. And normally, ang kanang imong mga unbelieving friends, sila na mo'y makakita, og mo palayo nimo. Mo nang mabago gyud siya. Pag magbago ang imong sistema ang gigon sa Ginoo diha, all systems are become new. And eventually, ang mupabilin ra gyud nimo imong asawa ug imong mga anak. Ang imong mga igsuon, pwede pa nang mawagtang nimo. But the more you will try to hold them, the more you will let go of God. But if you are going to let go of them, the more they can see the difference. And then they will be saved because of your faith. Give them up. Mabitaw na ninyo, give them up for me. Are you listening? Because if you cannot give up them or give them up for God, mas sealed ang ilang heart, kasakto sila. Ikaw mo sayo. Kaya ikaw man i-surrender. I-surrender. Ginoo yun ako yun. Kung makigatbang mo sa Ginoo, pasensyahay ta. Ginoo yun ako. Now, you will know the reason why later on. So, blessing, mga igsoon. Amen? So, ayaw himuay mong liberty nga mas tambol ang uban. Number 3. God can help you learn His ways. Ngano tudluan ka sa Ginoo? Kay lisod ka ayo, laliman ka, give up your family. Give up your friends, give up your old life, have a new system. Sayon ba mag-ilis og sistema? Pag kalisura mag-ilis og sistema mga kaigsunan. But God promised, I will help you learn. I will help you learn. And if you're going to learn my way, don't go back to your old ways. Kay mura kag iro nganiton og balik sa iyang sinuka. We are not dogs, we are sheep. Are you listening? Ang sheep di mo kaog sinuka. Kay kung makita ang sheep ana, mayon na, who are you? Sinuka na guna. Sino ka? Di na siya mudawat ug di siya kaila. Pero ang iro, ay, bisag di kaila, oy.
No? Kitiw-kitiw ng ikog, basta nagunit kag pagkaon, kitiw-kitiw. Muna sa mga kawatan, kasud sa imong balay, kay nagsalig na kasi imong iro. Yun ay dog is the most loyal. Lagi, loyal sa pagkaon. Loyal na sa kinsay mong pagkaon. Di ba? Kanya mo nakakaibaw, ang imong iro. Sigihan na nag-agi-agian, imong balay ba niya, itsahan og pagkaon. Oh, yan, balik na saan, sinod adlaw. Ay, dogi, oh, dogi. Pag antuhan na gabi, dogi, ano. Sud, nga naman, gi-amigo na. Mo na ang iro, amo niya, kinsay mo pakaon. Agree mo na? Oh, nakasuway na mo ang iro mo? Na yung mga tao nga murag iro. Kung kinsa ti mo pakaon nila, mas, di ba? Ang Ginoo mauwahi oy. Muna dog style na. But we are not dogs, we are sheep. We know kinsay atong amo. We know the voice of our shepherd. Mao na nga mas precious ang tingog sa atong shepherd. Sheep man ta. All right? So I hope na naka-learn ta mga igsoon. Ato ni punan napa ni siya part 2, napa ni siya part 3, napa ni siya part 4. Depende kung hasdod kanus ani tapuson sa Ginoo nga mapangutana ta pirmi ba? Do you believe that God can? Daghang area sa atong kinabuhi nga angin atong pangutanon atong kaugalingon. Nituo ba ta nga kaya ni sa Ginoo? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, Lord, instructions nga mahimo ming victorious sa among kinabuhi. And help us, O God, ang among faith, ang among belief system, maglig-on, Lord, diha kanimo. Ayog tuguti, Lord, nga ang among pagtuo matunga, nga mahatag namo sa lain. Help us, Lord, nga bisan pa nga sa tan-aw sa mga tao, pildiro mi, apan nagsunod mi sa imuhang kabubuton. We strongly believe, O God, nga magmadinaugon gihapon mi because that is your way. So help us, Lord, nga mabuhat gyud namo ang imong instruction karon. And I pray, Lord, that in this invitation, may you bless your people to surrender their life to you, O God, to surrender their own ways, and to accept and follow your way, to learn it, O God, by heart. Lord, ikaw lamang yun ang makapahimo namo nga makakaton sa imong pamaagi. Please bless each and every one this morning to come for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Now, if you believe that God can,